Ipagpapatuloy po natin ang ating pag-aaral ng Mateo 21. Matthew 21 verses 1 to 11. At ito pong message na ito ay laging pinapamagatang ang koronasyon ng hari. Ito na po ang yugto ng ating buhay ng ating Panginoon kung saan this is the last week of the life of Jesus Christ. Okay? Itong araw na to, malalaman nyo, matatandaan nyo dun sa ating tradisyon sa Pilipinas na araw ng palaspas. Alam niyo yung araw ng palaspas? Yung, di ba, meron tayong tradisyon. Anong araw, ano bang year of the month of the year yon? So ito yung tinatawag sa English na the triumphal entry. After 3 years of ministry, pumasok na sa kahuli-hulihang pagkakataon ng Panginoon sa Jerusalem. At inaanunsyo na niya na siya na nga yung prophesied Messiah. At 1 week later, 6 days, ipapako na siya sa krus. Kaya medyo kakaiba ang mga pangyayari kasi tinanggap siya na bilang hari ng Lunes. Pagdating ng 6 days, ipapako siya. At malalaman natin kung bakit ganun ang nangyari. Pero dito na niya tinatapos ang kanyang 3 years of ministry na napaka makapangyarihang pagmi-minister. Siya ay nagpagaling, nagpakain, nagbuhay ng mga patay, at ibinigay niya ang mensahe na mula sa kalangitan. Ngunit sa kahuli-hulihan, siya ay hindi tinanggap. Buksan po natin ang ating mga Biblia sa Mateo 21 at babasahin po natin ang verses 1 to 11. Ang pagpasok ni Jesus sa Jerusalem o ang koronasyon ng Haring Jesus. Malapit na sa Jerusalem nang sila ay dumaan sa Bethphage, sa bundok ng mga nayon, at makikita ninyo kaagad ng mga olibo, inutusan ni Jesus ang 2 sa kanyang mga alagad. Pumunta kayo sa susunod na nayon at makikita ninyo kaagad doon ang isang inahing asno na nakatali, kasama ang kanyang anak. Kalagan ninyo ang mga iyon at dalhin sa akin. Kapag may nagtanong sa inyo, sabihin ninyong kailangan iyon ng aming Panginoon at ipapaubaya niya agad ang mga iyon sa inyo. Sa gayon, natupad ang sinabi ng propeta. Sa lungsod ng Zion ay ipahayag ninyo. Tingnan mo, ang hari mo'y dumarating. Siya'y mapagpakumbaba, masdan mo't siya'y nakasakay sa isang asno at sa isang batang asno na anak ng isang babaeng asno. Lumakad ang mga alagad at ginawa ang inutos ni Jesus. Dinala nila kay Jesus ang inahing asno at ang anak nito at isinapin sa likod ng mga ito ang kanilang balabal. Pagkatapos sumakay dito si Jesus, maraming naglatag ng kanilang balabal sa daan. Mayroon na amang pumutol ng mga sanga ng kahoy at ito'y inilatag sa daan. Nagsisigawan ang mga taong nauuna at sumusunod sa kanya. Sigaw nila, purihin ang anak ni David. Pinagpala ang dumarating sa pangalan ng Panginoon. Purihin ang Diyos. Pagpasok ni Jesus sa Jerusalem, nagulo ang buong lungsod. Sino kaya ito? Tanong nila. Si Jesus, ang propetang taga Nazareth sa Galilea, sagot ng karamihan. Manalangin po tayo. Panginoon, we ask for clarity of mind in this very significant event. Bigyan niyo po kami ng pangunawa. At ito po ay popular at isang istorya na narinig na namin, ngunit malalaman namin ang lalim pala ng historical significance ng istoryang ito para sa amin. Sana'y maunawaan namin at ang implikasyon ay tumama sa aming buhay para sa aming ikalalago. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Ito po yung traditionally known as the triumphal entry. Ito po ay hinulaan 500 years ago pa, alam na ng mga Hudyo na ang kanilang hari na ipinadala ng Diyos ay darating. This has been prophesied over 500 years ago by Zechariah, by Daniel, by Isaiah. At nung sinimulan ko pong pag-aralan to, akala ko, sabi ko, magiging maigsing mensahe kasi alam naman natin yung Palm Sunday. Alam niyo yung Palm Sunday? Parang winelcome lang siya, di ba? Araw ng palaspas, sinakay siya sa donkey at tapos na. Pero
Napakalalim po pala nitong mensahe na ito sapagkat dito natin makikita yung ganap na kapangyarihan ng Diyos sa pag-aayos ng kasaysayan. Na hindi pa dumadating si Jesus, hindi pa isinisilang ang Mesiyas, God has been setting up ancient Israel and the world in the arrival and the preparation of the Messiah, Savior of the world. Kaya ang tatlong division po ng ating pag-aaralan ay ang una, ang kahangahangang propesiya. Ang pangalawa, ang matinding pakunwari. At ang pangatlo, ang huling pagwawaksi. Na kung matatandaan nyo sa mga nakaraang panahon, nung nagmi-ministeryo si Jesus, gustong-gusto ng mga tao yung kanyang ginagawa. Kasi nagpapagaling siya. Natatandaan nyo ba nung nagpakain siya ng 20,000 tao, the feeding of the 5,000, natatandaan nyo yun? Kasama ng kanilang mga kamag-anak, you're talking 25,000 people, libreng pagkain, yung miracle ng pagpapakain. Tapos yung pagpapagaling niya sa mga may sakit, yung kanyang pagpapagaling sa mga bulag, yung pagpapalakad sa mga pilay, yung sa pagpapatubo sa mga kalbo. Ay, wala pala nun. Pero palagay ko kaya niya, yakang-yaka niya yun, di ba? Ang dami niyang ginawa. Yung mga hindi naman kamukha ni John Lloyd, ginawa niyang kamukha ni John Lloyd. That's a miracle. Dito sa simbahan to, natutuwa ako, kaya doon ako dumadaan, yung 3 kababaihan doon. Naglalakad ako kanina. 3 beses akong dumaan, sabi, "Psst! John Lloyd." Uy, thank you. Kasi sino yung nagsabi nun? Taas yung kamay. Ayun, yan. Thank you, nanay, ha? Pero ang Panginoon, nung nandito, ang ginagawa niya, yung tinatawag na creative miracles. Hindi lang yung basta nakikita mga fake miracles sa TV. Ang ginagawa ni Lord, creative miracles, yung mata, na wala namang mata, na lang siya, ocular cavity, naki-create, ganun siya. Pero, sa kabila ng ginawa ng Panginoon, kung tatandaan nyo yung ating almost 2.5 years ng pag-aaral ng Mateo, gusto lang ng tao yung kanya mga benepisyong nabibigay. Pero pag nagturo na siya ng patungkol sa pagsisisi sa kasalanan, sa kawalan ng kabuluhan ng relihiyon na wala sa puso, yung mga tao nagagalit na sa kanya. Yung mga tao ay itinatatwa na siya. Sapagkat ang mga tao, ang gusto nila ay Mesiyas o tagapagligtas, hindi mula sa kasalanan, kundi tagapagligtas sa kaperahan. Na naisip ko, hindi naiiba sa mga tao ngayon o kahit sa loob ng simbahan. Ang gusto natin ay yung Diyos na hindi Diyos dahil siya ay nagsasabi at sumasaway na tayo ay magsisi sa kasalanan. In fact, ayaw natin ng Diyos na ganun. Kaya kung titingnan mo yung malalaking simbahan sa telebisyon at sa mga makikita mong popular na mga ministeryo, yun yung tinatawag na prosperity gospel. Yung ebanghelyo na hindi Jesus na nagsasabing magsisi sa kasalanan, kundi sinasabing Jesus, kayo yayaman sa aming organisasyon. Baliktarin ang mga payong at uulan ng biyaya. Sumunod lang kayo sa amin. Wala akong pagkakaiba noon. Kaya kanina sabi ko, Monday, winelcome nila si Jesus. By the way, it's not Palm Sunday. Pag titingnan mo yung history, Palm Sunday happened on a Monday. So pagpasok niya ng Lunes, pagdating ng Biyernes, Sabado, kalaban na siya ng buong bayan. Why? Ang pinipreach ni Jesus, hindi magical genie o Diyos na magbibigay ng lahat ng hinihiling mo, kundi Diyos na ibibigay ang pangangailangan mo ng pagsisisi. At noon hanggang ngayon, hindi yan ang gusto ng tao sa relihiyon. Ang gusto ng tao sa relihiyon, makakapagbagabag sa kanilang puso, magbibigay ng kapayapaan, pero pwede pa rin nilang ituloy ang kanilang kasalanan at relihiyon na sasagutin ang lahat ng kanilang panalangin. Yan. So ito po ang tinatawag na natatagong dahilan kung bakit ang koronasyon ng hari ay nauwi sa pagkakapako ng hari. 3 years siya nagmi-ministeryo, ngunit namimili ang mga tao kung anong gusto nila sa kanilang Panginoon. Muli, dadalhin po natin sa panahon ngayon. Bakit ang simbahan natin hindi napupuno? Bakit yung mga maling katuruan, yung prosperity gospel, punong-puno?
Sa Amerika, ang pinakamalaking simbahan, yung kay Joel Austin, pag narinig mo mag-preach yan, ang sinasabi niya lang, God wants to bless you. Pero hindi niya sasabihin, God wants you to walk away from sin. At nung malaman ng mga Israelita na hindi pala si Jesus ganong klaseng Mesiya, sila ay nagalit sa kanya at siya ipinako sa krus. Yan po ang summary ng nangyari dito sa ministeryo ni Jesus dito sa lupa. Ilan ang pinakain niya? 25,000, 20,000. Ilan ang pinagaling niya? Libo-libo. Pero nung ang Panginoon ay umalis sa mundo, doon sa ascension, ilan lang ang tao ng sambahan, ilan lang ang miyembro ng Christianity? Wala pang 100. Bakit? Yung mga pinagaling, nung hindi na kailangan ng pagpapagaling, umalis na. Yung mga nakakain, nung nakakain na, umalis na. Yung gusto lang ng kaligtasan sa kasalanan, iilan. There will always be a remnant. True believers will always be a remnant. Yung tunay na mga mananampalataya ay laging kokonti. Hindi po madami. Pero makikita natin na kahit ganyan, ang Panginoong Hesus ay laging in control. Nung una, marami nakikinig sa Kanya, pero kung natatandaan nyo, para nagsasummarize na tayo. Kasi ito na ang huling week ng minister ni Jesus. Mamamatay na siya, papatayin na siya. So itong triumphal entry na ating pinag-aaralan ngayon is the last week of the life of Jesus. It's the last public appearance. Pero kinokontrol niya. Doon sa huling mga buwan ng kanyang buhay, madalas niya lang sabihin, huwag niyong ipagsabi kung sino ako. Sapagkat pag nalaman ng mga tao kung sino siya, gusto siyang patayin. Pero itong araw na to, hindi niya na sinasabi na huwag niyong ipagsabi. Ngayon, ipagsabi. Ito yung anunsyo na, ina-announce niya na. At tama ang kanyang iniisip sapagkat nung malaman ng mga Pariseyo, nung mga na nangunguna sa mga maling relihiyon, na nag-anunsyo siya na siya yung Mesaya, kanilang inareglo sa tulong ni Judas, na siya ay ipako sa krus. Pero lagi niyang kontrolado yung pag-aanunsyo na limitado at pag-aanunsyo na dapat malaman na ng lahat. Ito yung sinasabi sa Bible na koronasyon. Ano ba yung koronasyon? The King, di ba? Ina-announce. Ang Hari ng Pilipinas. EJ. Tan-tanan. Ganon yung koronasyon. Pero ito, talagang makikita natin ang katuruan ng Bible ng Panginoon ay laging halos kabaliktaran sa ine-expect ng sangkatauhan. Kasi pag inisip mong koronasyon, anong naiisip mo? Si Princess Diana at si Prince Charles. Di ba? Sino ba yung anak niya na kinasal? Si Kate. Sino yung asawa ni Kate? Ano yun? Okay? Ang naiisip natin, pag sinabi mo the coronation of the king, yung sa Europe, pero dito sa Asia, meron din ditong mga king na tinatawag na binibigyan ng coronation. Okay? Meron nga ako nakita, very interesting ito. Si King Sultan Abdul Halim Mudzaj. Natigakan ako dun. Nung nakita ko po ito, nagre-research ako, sabi ko, teka muna. Nasaan yung mga Asian? Hindi ba, yung hari ng Malaysia na yan, hindi ba kahawig ni Brother Gadi? Ng CCF Muntinlupa? Baka hari si Gadi, hindi alam, lagong nakaupo dito. No, but this is King Abdul Halim Mudzaj. Ayan, siya po ay, kailangan ganun daw i-pronounce siya, medyo tumatasik pa yung laway konti. He was coronated in April 2012. At yan po yung kanyang asawa. Okay, tapos meron pa po ako, dito pala, alam niyo sa Tonga? Ayan, kita mo yung mga koronasyon. Magarbo. Pagpasok ng hari sa bayan at sa palasyo, nakasakay sila sa magarang sasakyan. Lexus. Ayan, tapos merong motorcade. At ang kanilang trono ay
gawa sa ginto. Ito daw hong si Sultan Abdul Halim Mujaddin. Hindi ho part yun, naubo lang ako. Yung daw kanyang damit, yung damit niya ay gawa sa, yung thread, yung sinulid ay ginto. Kaya pagpunta ko, nasasabihin ko, mahal na hari, meron mong sinulid. Okay, ito naman yung susunod, si King George Tupu. King George Tupu V ng Tonga. Napakaliit na island, pero meron silang hari. Ano? Sabi ko, nung tinignan ko, may kahawig to eh. Taga-CCF din eh. Alam niyo kung sino? Si Atty. Leo Mendoza. Kaya pag nakita ko si Brother Gaddy, mahal na hari. May sinulid kayo. Ayan. So, akala mo mga ordinary men, pero ito si King George Tupu V is the last monarch with absolute ruling power. Kasi ngayon, yung mga hari ngayon, symbolic na lang. Wala na silang kapangyarihan, di ba, sa England? Wala nang power si Queen Elizabeth. Meron na silang prime minister. Pero dito si King George Tupu, noong August 1, 2008, gagawin siyang hari, papasok siya bilang the absolute ruler of that country. Pero one day before, nagkaroon ng riot kasi ayaw ng mga tao ng hari na namumuno. So na-postpone. At pinayagan lang siya na isuot ang korona nung siya ay nangako na ako'y magiging hari pero hindi namumuno. So nag-elect sila ng prime minister tsaka siya. So makikita natin na iba-iba ang perception ng tao sa pamumuno. At itong mga taga-Tonga, ayan, pagpasok niya ng palasyo, nakasakay siya sa Rolls Royce. No? Grabe. Tapos ito palang mga taga-Tonga, matataba sila. Alam mo kung bakit? Mahilig pala sila sa lechon. Ayan. Kasi nakita ko pumatay sila ng 1,000 pigs dun sa kanilang koronasyon. Pero ito, papakita ko sa inyo. Yung koronasyon ng prophesied Messiah. Saan sumakay ang Panginoon nung pumasok? Naka-Lexus ba si Lord? Naka-Land Cruiser? Naka-Mercedes-Benz? Ang sinakyan ng Panginoong Jesus ay asno? Donkey? Hindi. Anak ng donkey. Makikita nyo mamaya, hindi lang, kasi ang mga hari noon, wala pang Lexus, wala pang magagarang sasakyan. They have to come in sa kabayong malalaki, mga stallion, Arabian stallion. Because this is the symbol of military power. So pinili talaga ng Diyos na huwag niyong iisipin na ang sasambahin niyo ay kapangyarihan, kaperahan, at lakas. Kasi iba ang pakay ng Diyos. Kaya pagpasok ng hari, hindi stallion o Lexus. Kung hindi lang maliit na kabayo, yung anak lang nung kabayong maliit. Grabe ang implikasyon nitong mensaheng ito. At gusto ko ang makuha natin, you always think as a Christian, ang value ng Panginoon, ang tingin niya sa mahalaga at importante ay laging kabaliktaran sa iniisip natin. Isipin mo ang bayan ng Tonga na pagkaliit-liit, grabe yung ginawa sa hari. Samantalang ang hari na lumikha ng lahat, nung kanyang inihanda ang pagpasok niya sa mundo, ang sinakyan niya, baby donkey. But that's the Lord Jesus Christ. And that is Matthew 21, 1-11. So, baby donkey. So, ito yung tinatawag na koronasyon. Ito yung tinatawag na the triumphal entry. Pero hindi katulad nung mga pumapasok na mga mamumuno ng mundo, mga hari, pumapasok ang mga tangke, pumapasok ang mga military, pumapasok ang mga motorcade, pumapasok ang mga armas, pumapasok ang kagarbuhan ng kayamanan ng kaharian. Ang Panginoon, pumasok siya, ang kasama niya, mga homeless disciples. Ang sinakyan niya ay hiniram na baby donkey. Bakit? Kasi gusto niyang sumunod sa kanya ay mga tao na hindi pangkaraniwan, hindi tumitingin sa mga bagay na makamundo. Tatandaan niyo po yan when it comes to the Lord Jesus Christ. At makikita natin na itong haring ito tinanggap nung una, ngunit tinatwa nung
bandang huli na. Matapos ang 3 taong pagmiministeryo, inanunsyo ng Panginoon na ako na nga ang hinulaan ni Zachariah, ni Isaiah, at ni Daniel na darating ng hari mula sa kalangitan. At ito, itinempo niya doon sa tinatawag na Passover. Ano ba yung Passover? Natatandaan niyo ba yung salitang Passover? Hindi overpass, skyway yun. Ay talaga. Natatandaan niyo ba yung mga Israelita ay inaapi ng mga taga-Ehipsyo? At sabi ni Lord, para iligtas ko kayo, pumatay kayo ng isang tupa. At yung dugo niya ay ipahid nyo sa hamba ng inyong mga pinto. At pag dumating ang manunupil, the devourer, pag nakita ang dugo ng pinatay na isinakripisyong tupa, lalampas ang manunupil at maliligtas ang unang pinanganak na lalaki. Ngunit pag dumaan ang espiritu ng manunupil, the devourer, at walang simbolo ng dugo ng tupa, the sacrificial lamb that the Lord commanded, yung lalaking panganay ng lahat ng bahay na iyan ay mamamatay. Natatandaan niyo ba yun? The Passover. Ano nangyari? Naligtas sa mga anak ng mga Israelita at namatay. Pati ang anak ni Paraon. Tatandaan niyo yun? Kaya pinakawalan sila. This is itong pasok ni Jesus sa Jerusalem is the day of the celebration of the Passover. Kaya yung simbolo ni Jesus na bilang the final sacrificial lamb, yung Monday na ito yung pinapapasok ng mga Israelita, yung maliit na tupa sa kanilang bahay, aalagaan nila yan for a few days. At by the end of the week, yung cute na tupa na ilagaan buong pamilya, papatayin ng tatay sa harap ng pamilya. Mag-iiyakan siguro yung mga bata kasi inalagaan nila 1 week. Para maalala ng mga bata na yung cute na tupa, malinis at puro, ay namatay para isakripisyo sa kasalanan ng buong sambahayan. That is the day of the Passover, kung saan pumasok si Jesus, symbolizing the final lamb sacrifice. Nakukuha niyo po ba? And this was prophesied 530 BC by Zechariah, by Daniel, by Isaiah. Bakit parang history lesson ang preaching ni Pastor EJ? Sinasabi ko sa inyo, pambihira po ang Bible. Sapagkat ngayon pumapasok na tayo sa sacrificial death of Christ, makikita mo over 300 fulfilled prophecy. Hundreds of years, napaka-precise ng propesiya sa Biblia. Na kahit mga scholar na secular, hindi nila ma-refute na ang mga hinulaan thousands of years ago o hundreds of years ago ay nangyayari dun sa exact date na kung saan ito hinulaan. At yan po ang ating pag-uusapan. Why? Sapagkat kung sinabi ng Diyos 500 years ago, mangyayari ito sa araw na ito at nangyari, ano ibig sabihin? The Bible is a divine book. Ito'y banal na libro. At kung banal na libro, ito'y basihan ng iyong pamumuhay. Susundin mo ito. Kung ito'y nagkamali at hindi totoo, ibig sabihin, nagkakamali ang Diyos. Kaya, si Jesus nung naandito, 2 bagay lang ang kanyang ginagawa. Nung naandito si Jesus, mababasa mo in this 3 years of ministry, as stated in the Gospels. 2 lang ang ginawa niya. Sunodin ang kautusan ng Panginoong Ama. At pangalawa, to fulfill messianic prophecies. Tinutupad niya. Natatandaan niyo po ba yung kauna-unahang sermon natin sa Mateo, yung genealogy, yung linya ni Jesus, kung paano nangyari yon? Kung hindi niyo pa po napapakinggan yung Matthew 1, 2.5 years ago, umorder po kayo dyan sa labas nung DVD. 60 pesos lang. Pero bulungan niyo si Brother Joey. Pirated, 30 pesos only. Pero pakinggan niyo po yung kasi makikita niyo na yung linya ng Messiah ay isang miracle sapagkat ito ay natupad na propesiya. So, this is Jesus Christ dun sa araw na tinatawag na Passover observance. Pumupunta ang mga tao sa Jerusalem nitong linggo na to, taon-taon, upang ialay ang kanilang sakripisyo upang simbolo ng kabayaran ng kanilang kasalanan.
at doon sa eksaktong araw kung saan inihahandog ang mga tupa, doon umentrada si Jesus, which is a messianic fulfilled prophecy. Noong mga araw na iyon, sa mga ganong pagkakataon, ang sabi nila, halos 260,000 sheep, 250,000 sheep were sacrificed. Bawat isang sheep, pwedeng 10 tao ang maging representante ng alay. Kaya kung 260,000 sheep, according to historians, ang pinapatay, imagine, kadami nun. Over 2 million people ang nasa Jerusalem nitong araw ng Passover. So, ganito karami yung, in a sense, nag-welcome kay Jesus. So, si Jesus ay pumunta sa kanyang mga kaibigan kay Mary, Martha, at yung binuhay niyang si Lazarus the week before the week of the Passover, bago siya pumasok sa Jerusalem. Binisita niya yung kanyang mga kaibigan at si Lazarus na binuhay niya mula sa mga patay ay binisita niya rin. Kaya alam ng mga tao who Jesus is. At dahil sinabi na sa ancient writings that the Messiah will be performing miracles, hindi lang nila nakikita yung eksaktong petsa ng pagpasok ni Jesus, pati yung kanyang mga ginawa. So, alam na alam ng mga Israelita that the Messiah is going through that gate on that exact date. In fact, makikita nyo mamaya na hinulaan yan ni Zachariah at nila Daniel. So, binisita niya sila Mary, Martha, and Lazarus ng Sabado. Tumambay siya sa may labas, and these are all historical records, on a Sunday, kaya pumasok siya sa Jerusalem, sinalubong siya ng palaspas on a Monday. So, hindi na siya Palm Sunday, Palm Monday na siya. So, yung una nating punto, ito yung tinatawag na the amazing prophecy, ang kahangahangang propesiya. Bakit gumawa ng napakaraming hula o propesiya ang Diyos sa pagdating ng Messiah? Para malaman ng mga tao na hindi siya peke. All the convergence of historical prophecy and ancient prophecy must happen para hindi kung sino-sino lang ang mag-claim ako yung Messiah. And this is one of those amazing prophecies. At dahil ang mga Hudyo ay sanay na sanay sa kanilang history, wala silang excuse na sabihin na hindi ito yung Messiah. At yan ay makikita natin. Sabi sa verses 1 and 2, malapit na sa Jerusalem, nang sila ay dumaan sa Bethphage, sa bundok ng mga Olibo, inutusan ni Jesus ang dalawa sa kanyang mga alagad. Ang sabi ng mga scholars, this must be Peter and John. Pumunta kayo sa susunod na nayon at makikita ninyo kaagad doon ang isang inahing asno na nakatali kasama ang kanyang anak. Kalagan ninyo ang mga iyon at dalhin sa akin. Ba't niya kaya ginawa yun? Ano ba tong ek-ek na to? Dadating yung Messiah na inaasahan 100 of years ago. Bakit ganito? I'll tell you why. Later. Sabi, kapag may nagtanong sa inyo, sabihin ninyong kailangan iyon ng aming Panginoon at ipapaubaya niya agad ang mga iyon sa inyo. So dito makikita mo yung ganap na kaalaman ng Panginoon. Sabi, pag may nagtanong, Lord, bakit mo kukunin yung hayop, valuable animals? Sabi ni Lord, sabihin mo. Sabihin ninyo, kailangan iyon ng Panginoon. So the Lord is knowledgeable na yung may-ari nung asno are Christians. Huwag kayong mag-alala. Hindi kayo pababayaran yan. Hindi kayo pipigilan yan. Basta sabihin nyo, kailangan ni Lord. Parang Christians. Kailangan ni Pastor EJ yan. Fellow Christian, fellow worker. Ito mas matindi. The Lord Himself needs the donkey at ibibigay sa inyo. So this is a manifestation of the Lord's omniscience. Basta kumaliwa kayo doon sa kanto, kumanang kayo sa walk and don't walk, pag nabangga ka sa 7-Eleven, may bahay doon, may nakataling asno, hingin mo, ibibigay sa iyo. Basta sabihin mo, kailangan ni Lord, ibibigay niya sa iyo yan. So this is a manifestation of God's omniscience. Kasi that's exactly what happened. Bakit pinapagawa ng Panginoon yan? Kasi yung pagsakay ng mahal na hari sa isang abang hayop is a prophesied truth. Sa gayon, ito na, natupad ang sinabi ng propeta.
Sa lungsod ng Zion. Ano ba yung lungsod ng Zion? Zion is the highest mountain peak. Kaya ito yung area ng Zion. Sa lungsod ng Zion ay ipahayag ninyo. This was mentioned 500 years ago. Tingnan mo ang hari dumarating. Siya'y this is the sign that the true king is coming, not with the military entourage, not with the Rolls Royce, not with the Lexus, not with weapons, pero siya ay dumarating mapagpakumbaba. Hindi inaasahan. Nakakita ka na ba ng hari mapagpakumbaba? Ikaw ang bababa. May hari, pag hindi ka lumuhod, paluluhurin ka. But not the Lord Jesus Christ. Siya ay mapagpakumbaba. Masdan mo't siya ay nakasakay sa isang asno. This is the sign of the prophesied Messiah. At sa isang batang asno na anak ng isang babaeng asno. Now, tatanungin mo, bakit isang asno at sa isang batang asno? Alam niyo po ba yung donkey? Yung donkey, pasaway na ano yan, na hayop yan. Hindi madaling kontrolin. Di ba? Ganon. Parang yung asawa ko yan. Hindi. Pag pinapaano mo, pumapalag. Kaya sabi, dalawa yung layunin kung bakit ganun yung prophecy. Una, pag kinuhan mo yung mother donkey, susunod yung baby donkey. Yun yung purpose, number 1. Purpose number 2, nung sinabi ni Lord, papasok ang hari na hindi mo inaasahan, sobrang baba ng kanyang representasyon. Hindi lang yung pinakamababang klaseng hayop. Ano? Sila Solomon, pag pumasok yan, malalaking 6-foot stallion. So, ang donkey is a stupid animal. Hindi lang yung stupid animal, baby stupid animal. So, God wanted a humble representation. So, yun po yung dalawang layunin ng prophecy na yun. Para sumunod yung bata at ang sinakyan ni Jesus, yung baby, representing utter humility. And that's exactly what happened with the prophecy of Isaiah and Zechariah. Ngayon, ipapasok na po natin yung kahangahangang propesiya. Itong propesiya na ating binasa dito sa Mateo 21:4-5, na sinasabing natupad ang sinasabing propesiya, this is mentioning the prophecy of Zechariah in Zechariah 9, 500 years earlier. This is a double prophecy. Double prophecy. Doon po sa verses 1-8 ng Zechariah 9, there's a king being prophesied. A mighty king na pumasok na natupad na before the time of Jesus. At now historians and books na i-mention ko sa inyo, historical books are written, have confirmed that the two kings prophesied in Zechariah 9, 1-9, the first one is Alexander the Great. Nangyari na po yan. This is a historical truth and there are secular books written about it. At yung second prophesied king is Jesus Christ upon His entry in Jerusalem dito sa Matthew 21:1. Si Alexander the Great was prophesied in Zechariah 9, 200 years before the conquering of Alexander in the area of Palestine. Bago po niya kunin ang area ng Palestina. At ito ay propesiya against Tyre and Sidon. Tyre and Sidon. Ito po yung mga Phoenician military might na napakalakas na pinrophesy ni Zechariah. Ito yung sinabi dito sa Zechariah 9. Ngunit ngayon, kukunin ni Yahweh ang lahat niyang ari-arian at ihahagis lahat sa dagat. Ang lungsod naman ay ipatutupok niya sa apoy. Makikita ito ng Ashkelon at siya ay mangingilabot. Manginginig rin sa takot ang Gaza at mawawala ng pag-asa ang Ekron. Mawawala ng hari ang Gaza at wala ng maninirahan pa sa Ashkelon. Paghaharian ng mga dayuhan ang Ashdod. Ibabaksak ko ang palalong Pilistya. Hindi na sila kakain ng dugo o anumang pinagbabawal na pagkain. Ang matitira ay mapapabilang sa aking bayan at ituturing na isa sa mga angkan ni Huda. Ang mga taga-Ekron ay mapapabilang din sa aking bayan tulad na nangyari sa Jebuseo. Babantayan ko ang aking bayan upang hindi ito mapasok ng kaaway. Hindi ko na pahihintulutang lupigin pa sila ng iba sapagkat nakita ko na ang kanilang paghihirap. So this is the prophecy before Jesus Christ, but this is the prophecy fulfilled by Alexander the Great. Yung Tyre and Sidon, sinakop nila ang Philistine, ang area ng Israel. At napaka-makapangyarihan nila.
during that time. Yung kanilang mga pader is 150 feet high. At sabi nila, walang lulupig sa amin. Ngunit, hinulaan ni Zechariah, prior to the Messianic prophecy, na merong lulupig sa inyo. At ang nangyari nga, 200 years later, matapos yung binasa ko sa inyo, the Assyrian Saalmaneser attacked Tyre and Sidon. Pero yung hula ang sinasabi, ganap na ganap yung pagkakalupig sa Tyre and Sidon, ni isang bato sa building nila, walang matitira at lahat to itatapon sa dagat. Talagang flat. At sa mga susunod na panahon, thousands of years later, until 2014, yung lugar na yan, wala kahit isang building, kahit isang pader na matitira at magiging sabitan na lamang ng mga lambat na mga mangingisda. This is a fulfilled prophecy. Sapagkat kung pumunta ka dun sa area na yun ngayon, makikita mo, ganun nga ang nangyari. Ito ay totally flat, totally destroyed hanggang ngayon, sa araw na ito, at ang silbi niya lang ay pinagsasabitan ng mga lambat ng mga mangingisda. Pero may mga nagsabi nung panahon na yun na hindi natupad yung propesiya kasi nung inatake ng mga Assyrian si Saalmaneser, ang ginawa ng mga taga-Tyre and Sidon, nag-retreat sila sa isang island kasi they have a very powerful navy. These are the Phoenicians, the ancient Phoenicians. Pero dahil ang mga Assyrian walang navy, hindi sila nakasunod dun sa island ng Tyre and Sidon. So, naandun pa rin yung palasyo nila. So sabi nila, hindi natupad ang propesiya. Wala kayong navy. Naka-atras kami, hindi kayo makasugod kasi merong 100 foot na dagat. So sabi nila sa mga Assyrians, So yung mga Assyrians umalis. 15 years later, si Nebuchadnezzar sumugod. Pero hindi rin niya maatake. Kaya ang ginawa ni Nebuchadnezzar, yung mga natitirang building, dinurog niya. Pero hindi niya pa rin nagapi, tulad ng sa propesiya, yung nawasak ang Tyre and Sidon. And then, a few years later, si Alexander the Great dumaan at sinabi, Tyre and Sidon, pag hindi nyo tinulungan yung aking army na lumulupig sa buong mundo, wawasakin ko kayo ng ganap tulad ng sinasabi sa propesiya na kahit isang bato walang matitira sa inyo. Sabi niya, sumigaw sila mula sa kanilang isla. Paano mo kami lulupigin? Wala kang navy. Hindi mo kami mapupuntahan kasi nasa isla kami. Alam mo ang ginawa ni Alexander the Great? And this is the historical fact. Bibigay ko sa inyo yung libro kung sa inyo mababasa to. Ang propesiya, magiging napakaganap ng pagwasak sa sibilisasyon ng Tyre and Sidon na lahat ng building nila itatapon sa dagat. Walang matitira na kahit isang bato. Kaya ang ginawa ni Alexander the Great, wala palang navy ha? Yung area na nawasak ni Nebuchadnezzar at dinurog yung mga building, ginawa niya, pinahakot niya sa mga tauhan niya at itinambak niya dun sa dagat at ginawa nilang tulay. Kaya lahat ng city ng Tyre and Sidon nabato sa dagat until ma-attack nila yung kahuli-hulihang palasyo nila. Natupad ang propesiya na yung military ruler na si Alexander the Great wawasakin ng Tyre and Sidon so complete na ang kanilang mga city, ang kanilang mga town ay matatambak sa dagat. Sa paano itatambak sa dagat? Yun ang sagot kasi ginawang pantambak para ma-atake yung huling military post ng Tyre and Sidon. So that is the context of Zechariah 9:4-8 na binasa natin. A fulfilled prophecy na ginawang pangbungad dito sa pagpasok ni Jesus sa Jerusalem. Kasi sabi na ngayon sa Zechariah verse 9, yung binasa natin, Zechariah chapter 9, verses 4-8, babasahin ko sa inyo ngayon ang Zechariah 9, verse 9. The next verse talks about the Messianic King. Na napakalaki ng pagkakaiba in contrast to the first king na si Alexander the Great. Si Alexander the Great, military ruler, military might, economic power, pero pagpasok ng real king, ito ang sinasabi sa verse 9. Zion, magdiwang ka sa kagalakan. O Jerusalem, ilakas mo ang awit. Pagkat dumarating na ang iyong hari, this is the true king, na mapagtagumpay at mapagwagi. Dumarating siyang may kapakumbabaan. Batang asno ang kanyang sinasakyan. That is the 500-year-old prophecy. Chronological with
the Assyrian sa Almanazar, Nebuchadnezzar, Alexander the Great, and then Jesus Christ, the Messiah. Hindi ko alam kung napaliwanag ka nung ganun, kasi that is a one-week seminar on biblical history. A book was written by the Jewish historian Edersheim on the historicity and the chronology of Jesus Christ. Pero pag binasa mo to, makikita mo yung amazing fulfillment of the Messianic prophecy attested to by secular historians. So darating yung tunay mong hari matapos lupigin ng mga military rulers. Mapagtagumpay, mapagwagi, pero ibang pagwawagi na ang minimension dito. Winning the hearts of man for God. Dumarating siyang may kapakumbabaan, batang asno ang kanyang sinasakyan. 500 years before Christ. That is why, in Matthew 21, inutusan ni Jesus ang kanyang mga alagad na kumuha ng batang asno to fulfill the 500-year-old prophecy. Nakuha nyo? It goes way back. At makikita natin dito, higit sa historical significance na kabaliktaran ang pananaw ng Panginoon sa pananaw ng mga tao. Pag inisip natin hari, ang utos ay hindi mababali. Ito hari na nabali para sa ating kasalanan. Sabi nga nung isang pastor, I have seen all kings on earth who have his subjects, his people die for him. But I have not seen a single king who will die for his people. Lahat ng nakita kong hari sa kasaysayan ay inuutusan ang kanyang mga alagad na mamatay para sa kanya at sa kanyang mga adhikain. Pero wala pa ako nakitang hari na siya ang namatay para sa kanyang mga alipin. Except who? The Lord Jesus Christ. This is the only king that came to die for his people. Aasahan po natin na ang Christianity is a paradox. Siya ay hindi naaayon sa pag-iisip ng mundo. At hindi lang po iyon ang prophecy na natupad dito sa pagpasok ni Jesus sa Jerusalem, dito sa tinatawag na triumphal entry o araw ng mga palaspas o Palm Monday o Palm Sunday. There's another significant prophecy na nangyayari dito, and this is a prophecy by Daniel. In Daniel 9:25, 530 BC. Ito ang sinabi ni Daniel na propesiya sa pagpasok ni Jesus doon sa exact day. Exact day. No? Ng Passover Monday na hinulaan ni Daniel 500 years before. Nasa Daniel 9:25. Inawain mo ito mula sa pagbibigay ng utos na muling itayo ang Jerusalem. Sino nag-utos ng pagtatayo? Mula doon sa date na yon ni King Artaxerxes, an ancient king. Mula sa petsang iyon hanggang sa pagdating ng pinunong hinirang ng Diyos. In English, until the Messiah Prince ay lilipas ang 7 linggo. Muling itatayo ang Jerusalem, ang mga lansangan at pader nito ay aayusin sa loob ng 62 linggo. Ito ay panahon ng kaguluhan. So you have to decode. There's a specific time frame na sabi sa araw na ito, sabi ni Daniel, 500 years from now, dadating ang Messiah Prince. Kung sino yung pumasok dyan sa gate ng Jerusalem on that exact date, 500 years from now, is the Messiah. Grabing propesya yan for that to happen. So pag sinabi mong 69 weeks, 7 sevens, and 62 weeks, ito yung tinatawag na 69 weeks or years or 69 times 7 years. Ito po yung dating code nila. So pag kinumpute mo yon, and there's a book written about it, i-mention ko sa inyo mamaya, pag kinumpute mo lahat yon, this amounts to 483 years, exactly to the day, mula sa declaration ni King Artaxerxes. Pag kinumpute mo yon, kung sinong pumasok niya sa gate ng Jerusalem, he is the Messiah. This is the prophecy of Daniel. In that exact date, sino ang pumasok dun sa gate na sakay ng asno? Jesus Christ. The book, The Coming Prince by Robert Anderson, and The Chronological Aspect of the Life of Christ, written by Harold Harsners,
And these are secular writers. Ha? Alam nyo, ang Bible kasi, pag sinabi ng taga-Bible, sabi mo, baka totoo. Pero yung sinabi ng propesiya ng sumulat ng Bible na bineripika ng mga secular writers, then you know it's true. Teka, Pastor EJ, bakit mukhang historical, factual, technical yung message mo? It's very important na pag pinag-aralan ng Bible, ito yung tinatawag na yung concise truth ng Bible ay nakikita natin. Sapagkat nakikita natin yung katotohanan niya. At hindi lamang mga tinatawag na house-show sermon. Yung mga nararamdaman mo lang gusto mong sabihin. Kaya ako minimension sa inyo yung mga pangalan ng libro so you can check the facts that the Messianic prophecies are indeed true at nangyari. At ang mga Israelita na nakakita kay Jesus, alam din nila. Siyempre, alam nila yung prophecy ni Daniel. Uy, darating na. Ha? Yung mga hinulaan ng ating ninuno, next week na yun. Sa Passover week. So, nakaabang sila. Kaya nila winelcome si Jesus. Sapagkat they knew that this Jesus who raises the dead, who performs miracles, who is a very powerful prophet, is also the one who's gonna go through the gate. So, winelcome nila. Pero teka, Pastor EJ, winelcome nila, palaspas, Hosanna, Hosanna. Bakit maya-maya pinatay nila? This is the importance of the sermon. Makinig po kayo. Andiyan pa kayo? Tingnan mo yung katabi mo, baka tulog na. Pakikurot. Sabi mo, cute-cute mo. Ito yung significance. Sapagkat ang Mesayang inaasahan nila ay katulad ni Alexander the Great. A military Messiah who will save them not from sin, hindi tagapagligtas ng kasalanan, kundi tagapagligtas sa mga Romans. At nung sinabi ni Jesus, actually papatayin ako ng mga Romans, nagalit sila kay Jesus. Nandiyan pa ba kayo? We're going deep in the Bible. Okay? Kasi itong mga storyan to, pinipreach to, but they never go in his historicity. Dapat malaman mo what happened. Bakit? Sapagkat maraming tao ngayon, pag nalaman nila ang tunay na kahulugan ng pagsamba kay Jesus, umaalis na rin. Gusto nila yung simbahan na, si Jesus ang tagapagligtas ng iyong problema sa buhay, pera, sakit, pagkain. Kung sabihin ko sa iyo, si Jesus ang tagapagligtas mo sa kasalanan, ngunit maaring tulungan ka niya sa iyong kaperahan, maaring hindi. Sapagkat ang suliranin pa nga ang ginagawa niyang pagpapalakas sa iyo. Ayaw ko na yan. This is what happened to the Jewish Messiah. Pero pinag-aaralan natin ang mga tuparan ng mga hula. Upang, katulad ng mga Israelita, wala tayong dahilan na sabihin, hindi yan yung Messiah. Kaya mo sinasabing hindi yan yung Messiah kasi hindi yan yung inaasahan yung Messiah na katulad ni Alexander the Great na nilupil ang mga kalaban. Ang nilulupil ni Jesus, kasalanan. Ayoko yan. Huy, gusto mong sumama sa CCF? Yung Jesus namin dyan, tulungan ka sa sakit, baligtarin mo yung payong, bigyan kanyang pera. Gusto ko yan, sama ako dyan. Ay, hindi. Yung Jesus namin, magsisi ka sa kasalanan, talikuran mo yung boyfriend, girlfriend mo, hindi mo asawa, tigilan mo ang pagsusugal, tigilan mo ang pag-inom, itatwa ang kasalanan, sumunod sa Panginoon, maging mabait, mapagpatawad. Ayoko niyan. Sole bayad. Kaya sinasabi ko sa inyo, the biggest churches in America is Prosperity Gospel Church. We want a God that is like a genie. Alam niyo yung genie? Genie, Jesus, tatlong hiling. Bigay mo gusto ko. Sisi ka sa kasalanan mo, ayoko. Natatawa kayo dyan, but that's exactly. Yung mga pulpito na ganyan ang sinesermon, hindi malalaki ang kongregasyon yan. Meron nga dito sabihin nung preacher, naka-orange siya. Hindi ko sasabihin sa inyo, ayoko manira. Naka-orange siya, medyo kalbo siya. Mga minamahal, balik ka rin ng payong, uulan ng biyaya, amen, praise the Lord. Doon sa luneta yun. Punong-puno. Yung box nila ng pera, 100 box, puno lahat yan. Nakita ko Kasi pag naglaglag ka dyan, dadami ang pera mo. Prosperity gospel. They're not saying, you repent, you will suffer, baka maghirap ka bilang Christian, itatatwa ka, but God will be honored by you. Yung buhay mo, paluluwalhatayin ng Panginoon. They don't want that. When the Messiah came, siguro sabi nila, ito na nga, natupad yung prophecy, siguro sabi nila, ba't sakay ng asno? Nasaan yung Lexus? Nasaan yung Corona?
Maya-maya, few days, tinatatwa na nila. So, hindi dapat ang title nito is the coronation o ang pagtatatag ng hari. Siguro ang dapat titulo nitong kabanata ng Biblia nito ay ang pagtatwa sa mahal na hari. Sapagkat the same people who said, Hosanna, by the end of the week, crucify him, ipako sa krus. Kahit isa. Nung pinapili si Barabas o si Jesus ang pakakawalan, sinong pinakawalan? Si Barabas. Why? Na-disappoint sila sa klase ng Mesaya na nirepresenta kahit napakaraming ebidensya sa hinuluan daan pang propesiya. Nung sinabi ni Jesus na hindi yan ang aking itutulong sa inyo, kundi kaligtasan na inyong kasalanan, ayaw na nila. Alam niyo si John MacArthur is one of my favorite pastors. Gumawa siya ng dissertation na pag-aaral sa buhay ni Judas. Kilala niyo si Judas? Siguro namang kilala niyo. Si Judas, yung sumakasakay sa jeep, na bumababa, hindi nagbabayad. Kasi nakalagay doon God knows. Galing niya talaga sa Bible. I'm so proud of the Tagalog. Okay, si Judas, kasama ni Jesus. 3 taon. Most trusted. Bakit most trusted? Pinagkakatiwalaan. Anong posisyon ni Judas? Barangay captain? Kagawad? Hindi. Treasurer yan. Hawak yung pera. Pero anong ginawa ni Jesus? Yan, masasermon natin yan the next week. Nung sinabi ni Jesus, Judas, hindi ako yung Mesaya na lulupil sa Roma, ha? Teka, Lord, hindi ba kaya ako sumama sa'yo? Sabi mo, Mesaya ka, ibig sabihin, palalayasin mo ang Romano at itatayo mo kami mga 12 disciple, kami rin yung 12 kagawad, chairman. Di ba? Hindi. In fact, nung sinabi ni Jesus kay Judas, mamamatay ako at kayo rin ay uusigin. Alam mo kung bakit ibinenta ni Judas si Jesus? Basahin mo. When Jesus told Judas, I will die and I will not eject the Romans at hindi kayo mapopwesto, merong kumililing sa isip ni Judas. Ito yung dissertation ni John MacArthur. Sabi niya, naggalit siya. Ano? Ginibap ko yung buhay ko, 3 taon, pinaglingkuran kita, ni love gift, wala. Walang sweldo. Tapos ngayon sasabihin mo, na hindi kami kikita dito, hindi mo kami ililigtas, alam mong gagawin ko? Ibebenta na lang kita. Wholesale. Magkano niya binenta si Jesus? Magkano? 30 pieces of silver. Kaya kahit binibigyan na ng pagkakataon si Judas na magsisi, nag-guilty siya, binato niya. But Jesus wanted an economic Messiah. Gusto niya ng Messiah, hindi dahil siya'y makasalanan at kailangan ng tagapagligtas. Ngunit kailangan niya magliligtas sa kanyang mga kaperahang problema, sa kanyang mga suliraning makatao. Bakit ko hinahampas sa atin to? Kasi yung pagkakamali ng mga tumanggap kay Jesus na Messiah ng isang araw at ipinapako sa krus, that mistake could also be your mistake. Ba't ka nandito? Why are you worshiping Jesus? Anong entrada mo sa pagiging Christian? Dahil ba na-realize mo na ikaw'y makasalanan? Na ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan? O may nagsabi sa'yo, umatin ka sa CCF, swerte doon, yayaman ka. Ginagaya ko yung prosperity teacher. Kasi ganyan ang mga pangako nila. You join us, you send your seed money, and we will duplicate it so many times, and you will be rich. Di ba ganyan sila? Ang galing magsalita. So nag-a-attract, pera. But Jesus said, no. Foxes have holes, but the Son of Man, homeless. Susunod ka pa ba sa akin? And because of that, Judas and the Jewish people rejected their Messiah. Ngayon, ang tanong, matatapos ba ni Pastor EJ yung kanyang sermon? Kasi halos tapos na, nasa point 1 pa siya. Yeah. That's what you call, you need a miracle. Titingnan po natin. Okay, let's try. Okay. That is Matthew 21:6-7. Lumakad na nga ang mga alagad at ginawa ang inuutos ni Jesus. Dinala nila kay Jesus ang inahing asno at ang anak nito at isinapin sa likod ang mga ito, ang kanilang balabal. Pagkatapos, sumakay dito si Jesus. So the prophecy of Zechariah was fulfilled. The prophecy of Daniel was fulfilled. Daniel 9:25. Exact date, exact bilang. From Artaxerxes to the entry of the Messiah,
69 weeks times 7, 483 years to the date, to the day. Daniel 9:25 yan. Daniel 9:26, Daniel prophesied what will happen to the Messiah. Basahin nyo na lang sa sarili nyo at wala na tayong panahon. But Daniel 9:25 predicted the exact number of days. Daniel 9:26 predicted that in one more week, the Messiah will be killed. Makikita nyo sa mga susunod na linggo, during the time of the crucifixion of Christ, that Messiah, the prophetic, messianic, historical prophecies will happen one at a time, sunod-sunod. Makikita nyo, lahat ng hinulaan daan taon ay mangyayari na. And this is a verification that this is indeed the Messiah that God is talking about. Point number 2. Ang matinding pakunwari. Anyway, yun ang pinaka-importante eh. So medyo pwede na nating bilisan. Maraming naglatag ng kanilang balabal sa daan. Mayroon namang pumutol sa mga sanga ng kahoy at ito inilatag. So winelcome nila si Jesus. Parang si Judas, hinalikan pa ang Panginoon. Parang si Judas na kumain pa ng Last Supper. Pero sa isip niya, magkano kaya ang mapapala ko sa Diyos na ito? Meron kaya nagsisimba sa atin? Yung sermon mo, Pastor EJ, pagkakaperahan ba yan? Preachan mo kami ng pagpapayaman, ng kariwasaan. Wag mo kaming sermonan ng pagpapatawad sa kasalanan at pagsisisi. Pag ginawa mo yan, you are like Judas and you are like those guys. So sila, wini-welcome nila. Hosanna! Hosanna! 3 days later, ipako! Ipako! Why? Wrong perception. Wrong expectation. Nagsisigaw ng mga taong nauuna at sumusunod sa kanya. Sigaw nila, purihin ang anak ni David. Pag sinabi mong son of David, this is the ancient reference to God, Messiah. So tinatanggap nila, sinasabi nila, ito na nga ang sugo ng Diyos. Pinagpala ang dumating sa pangalan ng Panginoon, purihin ang Diyos. Wow, this is God. Kaya kung dati nagpa-participate kayo sa araw ng palaspas, siguro pag alam nyo na ito, hindi ka nasasali. Kasi sila rin yung pumatay kay Jesus. Sa Juan 12, makita natin yung version, kumuha sila ng mga palapa ng palmera, lumabas sila sa lunsod upang siya'y salubungin. Sila'y sumisigaw, purihin ang Diyos. Pinagpala ang dumating sa pangalan ng Panginoon, purihin ang hari ng Israel. Because they know the prophecies have been fulfilled. But, alam niyo ba ibig sabihin ng Hosanna? Hosanna is a messianic term na nakuha sa Psalm 118. It is called the Conqueror's Psalm. Conqueror's Psalm. Save now. Iligtas mo kami. Ngayon, save now. That's the exact transliteration of the word Hosanna. Iligtas mo kami ngayon. Pero, maling pagliligtas. Sinasabi nila, iligtas mo kami na katulad ng pagliligtas sa amin doon sa Passover sa mga taga-Ehipsyo. Iligtas mo kami na katulad ng pagliligtas sa amin ni Alexander the Great mula sa mga manunupil. Mga military power. Pero ang sinasabi ni Lord dito, iligtas mo kami. Ikaw ba, nung na-save ka, anong sinabi mo kay Lord? Lord, inaamin ko po na ako'y makasalanan. Na ang kabayaran ng kahit isang kasalanan ay kamatayan. Will you come into my life as my Lord and Savior? Hindi ito yung sinasabi nila. Walang kinalalaman ng kasalanan dito. Pero yun ang isinisigaw nila. Jesus did not come to conquer Rome. Jesus did not come to conquer economic difficulty. Hindi dumating ang Panginoong Jesus para solusyonan ang ating mga personal na problema. Although ginagawa niya yan. Alam naman natin, God always helps us, di ba? Pero hindi yan ang pangunahing dahilan. God came to save sinners. To make peace, not with the enemy, but to make peace with God for men. Sapagkat nung hindi pa natin kilala ang Panginoon, nung hindi pa dumadating si Jesus, tayo mga kalaban ng Diyos. Pero nung dumating siya, pinayapa niya tayo. So kabaliktaran, ang kahariang inaasahan ng mga tao. At sana ikaw, hindi rin kabaligtaran ang inaasahan mo sa iyong Diyos. Ang pangunahing sandata ni Satanas laban sa Kristyanismo ay hindi ang pagiging pagano. Hindi niya sinabing, sumamba ka sa bato, sumamba ka sa hayop, ikaw'y maging atheist.
ang sinasabi niya, sumamba ka, magsimba ka. Ngunit sumamba ka sa tamang Diyos sa maling paraan. I want a Jesus, not as a Savior for my sin, but as a Savior for my money. Yan ang layunin ng mga Israelita. At yan ang ginagamit na pulpito ng maraming pastor para mangyakag ng maraming tao. They're not preaching about sin, they're preaching about prosperity. Hindi yan ang kaharian na inihanda ng Panginoon. Kaya hindi kabayo, kundi asno. Para ma-realize natin, this is a different kingdom. Sabi sa Juan, ang kaharian ko ay hindi sa daigdig na ito. Kung sa daigdig na ito ang aking kaharian, ipinakipaglaban sana ako ng aking mga tauhan at hindi na ipagkanulo sa mga Hudyo. Ngunit hindi sa daigdig na ito ang aking kaharian. When you think of Jesus Christ, lagi mo sabihin, Lord, parang mali yung pang-unawa ko sa iyo. Help me na ibigin ko yung dapat kong ibigin sa iyo at hindi yung aking pagiging practical. Na humanap ng Diyos na parang genie. Man's greatest enemy is not the Romans. May mga Roman, there's no more Rome. Wala na. But number one enemy ng tao, siya pa rin. Yung dahilan kung bakit bumaba ang Haring Jesus. Kasalanan. Still number one enemy of you and me. Still number one. Pero ginagawa ni Satanas, hindi. Ang number one layunin mo para magsimba ka, para kaswertihin. Hindi para magsisi. Nakukuha niyo po ba? Iyan ang galaw ng kalaban. Gusto niya ng mga simbahan na nagpaparami para sa kaperahan, hindi sa kaharian ng mga nagsisisi. Bago po tayo magwakas, by the way, alam niyo po ba ang sermon next week? Next week, ang ating sermon ay ang pagpapalis ni Jesus ng templo, the cleansing of the temple. So, imbis na atakin ni Jesus ang mga Romano, sundalo, inatake niya ang relihiyon ng mga Hudyo. Sapagkat ang pumapatay sa mga tao ng Diyos ay hindi ang kalaban ng mundo, kundi ang relihiyon, false religion. Kaya, yung sacrificial money changers ng temple, anong ginawa ni Jesus? Kumuha siya ng latigo at pinagpapalo niya, pinalayas niya. Yung sakripisyo na sinasabi niyo nagpapatawad sa kasalanan ng tao, ginawa niyong kaperahan, pinagbebenta niyo, mga money changers at binibentahan niyo ng mga hayop para gawing sakripisyo sa Passover. Alam niyo yung storya na yun? Hindi niyo alam? Next week, perfect attendance para malaman niyo. So this is the Messiah. The cleansing of the temple. So, yung koronasyon ay hindi totoong koronasyon. Ito'y isang pagpapanggap. Hindi nila kinoronahan ang tunay na Messiah. Pinatay nila. Sapagkat ang pagsagip na gusto ni Jesus ay hindi yung kanilang inaasahan. Ikaw, ano bang expectation mo sa Messiah mo? Katulad ka ba nila? Messiah? Mali expectation. Wrong God. Wrong God. Alam nyo, sa history, ang lahat ng tao, sabi ko nga, dapat iniba ko yung titulo nitong mensahe na to. The title of this message should be not the coronation of the king. Ang titulo ng mensaheng ito ay iba. Dapat, huwag kang gumawa ng sarili mong hari sa iyong sariling anyo. Because men throughout the ages, ang mga sangkatauhan, gumagawa ng Diyos sa sarili nilang wangis. You want a God that serves you. Ano? Kilala niyo po ba yung Diyos ng mga Romano na ang pangalan ay si Bacchus? Bacchus is a god of wine. God siya ng alak. Siya ay katang-isip ng mga Romans. Si Bacchus, para mo siya sambahin, kailangan nakatoma ka muna, kailangan lasing ka. Wow, okay na. Yung mga manginginom, okay na Diyos siya. Okay, sambahin ko yan. Kailangan nakainom ka muna bago mo siya sambahin. At hindi lang yon, pag ikaw ay talagang banal na, kailangan makiapid ka doon sa mga pastora nila na mga taga-Bukawi. You know what I mean? Mga prostitute. Mga KTV. Alam mo yun? Mga GRO. Ganun yung nag-invento sila ng religion na kailan umiinom ka, nagpo-prostitute ka, tapos yung kanilang simbahan, merong butas sa gitna. Merong mga ruins sa Rome, makikita mo ngayon. May butas sa gitna kasi pag lasing ka na, busog ka na, kakakain, gluttony, pwede kang pumunta sa gitna, susuka ka para doon sa gitna, doon sa butas,
para makainom ka uli. That is their form of worship. Sino gusto mag-member? Natatawa kayo dyan. But man has been forming their kind of Messiah. Hinuhubog nila ang kanilang Diyos sa kanilang wangis. Ay, hindi kami ganyan. Really? Bakit kalaki ng prosperity gospel? A God who wants to make you rich. Pero ang pain, sabi ng pastor dun sa prosperity gospel, bigyan mo muna ako seed money. Yung ibibigay mo 1,000 pesos, that will become 100,000 pesos. Amen, praise the Lord. Ganyan sila eh. Yung seed money. And that is the trap na nangyari sa mga Hudyo. And now, the final rejection. Alam ko po, overtime na ako. Ha? Pero ganito na lang gawin natin. Sasabihin ko sa ministro next week, ikakat niya. So, nanghihiram na ako ng oras. Pero, 2 verses na lang. The final rejection. Siguro, pagpasok ni Jesus, nakita nila na hindi ito yung inaasahan nilang Messiah. At maya-maya, humupa na yung kanilang excitement. Pagpasok ni Jesus sa Jerusalem, nagulo ang buong lungsod. Sino kaya ito? So, may mga nagtanong. Anong dapat sagot? Kanila, anong sinasabi nila? Purihin ang Messiah, purihin ang anak ng Diyos. Ngayon, anong sagot nila? Nag-iba na. Hindi na siya Diyos. Hindi na siya anak ni David. Hindi na siya Messiah. Anong sagot sa last verse? Siya si Jesus. Propeta na lang. Taga Nazaret yan. Galilea. Sagot ng karamihan. Nung hindi nila nakita na tumugma ang ekspektasyon nila from God to a mere prophet from a small town. Yan ang ginagawa ng mga tao. If you worship other than the Jesus of the Bible, kaya po, tayo dito sa ating maliit na kapilya, we make sure na ang pinipreach natin, Bible. Sapagkat pag hindi nag-ingat ang mga pastor, magpepresenta ng Diyos na hindi galing sa Bible. Kung hindi magpepresenta ng Jesus na galing sa gusto ng mga tao. Dadami, ngunit wrong God. Kaya anong nangyari sa mga Israelita? Dahil Jesus was a disappointment for 3 years. Hindi siya yung inaasahan na free food, free healing. By the end of the ministry of Jesus Christ, kahit daan-daang libo ang nakasaksi ng kanyang kapangyarihan at katotohanan ng kanyang katuruan. When Jesus ascended into heaven, ilan ang miyembro ng kanyang simbahan? Less than 120. Lahat ng kumain, lahat na nakatanggap, wala na. At karamihan kasama sa pagpapako sa kanya. Bakit? The Jews were the people given the information about the Messiah. The chosen people, given all the prophecy, the Old Testament, ibinigay sa kanila yan. Lahat ng informasyon, pero sila pa mismo ang pumatay sa tagapagligtas ng mundo. Dadapot sila ang binigyan ng informasyon na yan. Sa lahat ng bayan ng mundo, the Jews were given this information. Why? At ito po, isa pang lesson na gusto kong tandaan ninyo. Pag nakakatanggap ka ng katotohanan na katulad ng mga Hudyo, tungkol sa kanilang Mesiyas at patungkol sa Diyos, at ito'y tinatanggi mo dahil sa puso na papag-imbot, dumodoble ang pagkapal ng iyong hindi pagkaunawa. Ang katotohanan ay delikado pag ito'y hindi mo tinatanggap. Nakaupo ka dyan, naririnig mo yung katotohanan, masakit man. Pero sinabi mo, tama yung sinasabi mo, pero mas gusto ko yung kaapid ko, tinutuloy mo pa. Yung abilidad mo na tumanggap ay nawawala, yung abilidad mo na makaunawa ay mawawala. There is a hardening of the heart. Sclerosis. Your heart is being hardened by truth. Ang iyong puso ay pinatitigas ng katotohanan na ang unang layunin sana ay mapalambot. Hello? Truth is dangerous if you don't obey it. Sabi sa Isaias, magwawakas na tayo. Ilang pang wakas ko na to? Pangalawa pa lang. Ito yung warning. Sinabi niya, humayo ka at sabihin mo sa mga tao, makinig man kayo ng makinig ay hindi kayo makakaunawa. Tumingin man kayo ng tumingin ay hindi kayo makakakita. Papurilin mo ang kanilang kaisipan, kanilang pandinig iyo ring takpan. Bulagin mo sila upang hindi makakita, upang sila'y hindi makarinig. Hindi makakakita at hindi makaunawa. Kundi baka magbalik loob sila at sila'y pagalingin ko pa. That is what theologians call judicial hardening. Pagpapatigas na may paghuhukom.
You keep listening to truth. Naririnig mo ang katotohanan ng Biblia. Ngunit patuloy-tuloy ka sa kasalanan, nabibingi ka, tumitigas ang iyong puso. At magiging totoo sa buhay mo ang Mateo 7:21. Na sa huling araw, sasabihin, pagdating ng paghukom, sasabihin mo sa Panginoong Jesus, na naghuhusga sa pupunta sa impyerno at pupunta sa langit. Lord, taga CCF, may ID ako, may dala po ako ID rito. May attendance ako. I never knew you. Hindi kita kilala. Nakinig ka, ngunit hindi ka sumunod. Nakinig ka kung sino ang Mesaya, ngunit siya itinatwa mo sa pagmamahal mo sa iyong kasalanan. At sa huling pagwawakas po, last verse. When Jesus came as the prophesied Messiah, the first time, nung dumating siya ng kauna-unahang pagkakataon bilang hinulaang Messiah, siya ay dumating na bilang haring tagapagligtas. Now is the time. Now is the time. That's the Messiah. That's the Messiah for you. Lord, humihingi po ako ng iligtas mo ako sa aking kasalanan. But when He comes back the second time, at maaaring mangyari yan, and all the prophecies have been fulfilled. Lahat ng propesiya na dapat mangyari, bago dumating ang kahuli-huli ang propesiya, the second coming of Christ can happen. Lahat na ay nangyari na. The last one is the nationhood of Israel. Noong naging bayan muli Israel, the Messiah could come back the second time. Ibig sabihin, pagkatapos ng sermon ko, pwede nang bumalik si Lord. Sabi nga siguro sa langit, second coming, 4:30 si EJ, 4:40 na, hindi pa tapos. Na-delay tuloy, hindi eksakto yung prophecy. Sandali na lang, Lord. Sabi sa Philippians 2, sa gayon, sa pangalan ni Jesus, nung una siya ipinako, nung una siya itinatwa, pero pagbalik niya uli, lahat ay luluhod. Magpupuri ang lahat ng nasa langit, nasa lupa, at nasa ilalim ng lupa. At para sa ikaluluwalhati ng Diyos Ama, ang lahat ay magpapahayag na si Jesus Kristo ang Panginoon. Now, for most of us, alam na natin to. Naghihirap ka ba bilang Kristiyano? May pagsubok ka ba? Hindi mo ba hinahanap ang Diyos na magbibigay sa iyo ng pera? Sumasamba ka pa rin ba kay Jesus? Kahit hindi niya dinidinig ang iyong panalangin, pero sinasabi mo, Lord, sana sagutin mo ba? I still worship you. Hindi ako bibitaw sa iyo. Kahit mamatay ako sa gitna ng aking problema, hindi ako magagalit sa iyo. Magpapasalamat pa rin ako sa iyo. You know why? You are the true child of the Messiah. Bakit sa dami ng problema mo, nandito ka, sumasamba ka pa rin? Sa pagkanta mo, umiiyak ka, ngunit mahal mo pa rin si Jesus. You know why? Because you're a true child of God. Itong babala na to, alam ko, sana wala dito. You are in CCF because you love God. And you love God, hindi dahil sa maibibigay niya sa iyo, kundi dahil sa ibinigay niya na sa iyo. Kaya kahit ang dami mong suliranin, wag kang titingin sa katabi mo, baka yung katabi mong suliranin mo, obvious. Kahit ang dami mong hindi sinasagot na prayer, you say, you're still my God. Because you died for me. Bigyan mo ako o hindi, sasambahin kita. That's the true joy of a Christian. Tama po ba? Kaya yung mga mensaheng ito, hindi ka naiinis dito, sinasabi mo, totoo nga, na ang tunay na anak ng Diyos, kilala niya yung tunay na Mesaya. At ang suliranin, ang pagsubok, ang mga kawalan, ay hindi nagpapahina ng loob, nagpapalakas. Because it verifies na sa kabila niyan, sinasamba ko pa rin siya. Let's pray. Panginoon, salamat po sa mahabang message na ito, isa pong napakatinding propesiya. I pray, Lord, na bigyan mo ng kalinawan sa aming isip. Pasensya na po kayo sa kahinaan ng aking paliwanag. This is a 1,000-year prophecy. And I just pray, Lord, na sana sa katotohanan ito, pagtibayin mo ang aming pananampalataya sa inyo. Help us to worship you for what you have given us, not because of our expectations. Help us to serve you with all of our lives because you have given us your life. We love you, Lord, and may we be pleasing in your sight until your second return. Ito po ang aming samot dalangin sa matamis na pangalan ng aming Mesiya na si Jesus. Lahat tayo nagsabi ng Amen.